Ayan, so Mac, hello po kay Elena, hello po kay Cesa Force, hello po kay Ednang, yan, okay. So mga kababayan nito mayroong bagong drama na naman po ito si Kaufman. No, si Kaufman po na binabayaran po ng 130 million po ng mga Duterte. Di ba? Ano nangyari kay Mike Abe? Di ko nga pala, no? Si Mike Abe, gusto kong kunin yung time slot niya sa PTV4 eh. Gusto kong kunin, no? Pero apply ko pa yan, no? Pero by the way, ito na nga, okay? May bagong drama po ito si Kaufman. Si Kaufman po na binabayaran po ng 130 million or 150 million nga po ng pamilya Duterte. Kung tinan nyo naman to, no? Sabi niya dito, saan ba yan? Ito. Heidi AC, hello po, no? So, ex-President Duterte lawyers wants another doctor out of fitness panel. So, ngayon, alam naman po natin, no, na si Duterte nga po ngayon, ang isa ngayon sa, nagre-reappeal po sila, di ba? Nagre-reappeal po sila para po makakuha po ng interim release. At syempre nga po, yung isa na naman po nilang dahilan dito, kung mentally capable pa ba si Digong na humarap sa korte. Yung ngayon, nasabi nga man ngayon ni Kaufman, gusto daw po nilang tanggalin yung isa sa fitness panel nga po ni Digong kasi daw po incompetent. Sabi niya dito, no? So, okay, basahin muna natin. Sabi dito, the camp of former President Rodrigo Duterte has asked the International Criminal Court Pretrial Chamber to disqualify, no, another doctor from checking whether the former state leader is fit for trial. Yan na naman, di ba? In September, Duterte's legal team sought the disqualification of an expert female neo-psychologist. Neo-psychologist, tama nga. On a panel intended to assess Duterte, the chamber. So ito nga mga kababayan. Dahil nga pa sa humingi po ngayon ng panibagong interim release, itong company Duterte, at sinasabi nga po nila na mentally unstable si Duterte. So ngayon, ang gusto ngayon ni Kaufman, palitan yung doktor na nag-a-assess kay Digong. Alam niyo mga kababayan, ang mahirap po kasi dito, mahirap po talagang i-assess ang isang taong nagbabaliw-baliwan. Oo. Alam naman po natin na hindi po totoo na si Duterte nga po, na si Digong ay mentally incapable. Tingnan ninyo. Drama po talaga niya ni Digong eh. Sobrang drama po niyan eh. Nung bago po siya hulihin, ang panawagan ni Digong, pabagsakin si PBBM. 'Di ba? Bangag, ganun, bangag. Puta, wala nang logic yung sinasabi, puro bangag. Nung nahuli, ganun na. Nakagano na lang. I am Rodrigo Roa the ganun na. Ang drama. So ngayon, pag yan si Digong pinalaya, yung baliw-baliwan niya na yan, di ba? Babalik po sa dating katinoan yan. Mahirap po talaga i-assess ng expert ang tao nagbabaliw-baliwan. O ngayon, bilang sasabihin ngayon ni Kaufman, o baka nabubuking na nga siguro, baka nabubuking na nagbabaliw-baliwan lang si Digong para hindi po makaharap sa trial. O palitan na lang yan. Palitan. Mabubuking na tayo eh. Di ba? Wala yan to. Parang naman tayong bata nito eh. So, tinan nyo naman. Paano kami maniniwala, no, na si Duterte mentally incapable kung ito yung sinasabi ng mga ng asawa. Ito asawa to, hindi to kabit. Asawa to Malamang napanood nyo na to, pero babalikan po natin to. Tinan yung sabi niya dito. Ano pong observation nyo sa kalagayan? Elizabeth, kabet, kinalabet sa puwet. Gayaan ngayon ni Tatay Digo. He is okay. He's happy also seeing us. And jolly. Yeah. He was jolly today. Yeah, the visit was really very engaged. How long was the visit for? 1 hour. 1 hour. Di ba? Nung tinatanong po ito hindi pa to na hindi pa to yung interview po na yan,
hindi pa nadidesisyonan yung yung interim release ni Digong. Oo. So sabi nga po ni Elizabeth, no? Sabi nga ni Elizabeth, okay naman si Digong. Hindi naman siya nababaliw pa. Matino naman siya. Di ba? Okay daw pala si Digong eh. Oh, alam niya ang problema dito, hindi po yung ang problema dito ni Kaufman, hindi po yung yung neuropsychologist ng ICC. Hindi po yun ang problema. Hindi rin po problema ni Kaufman yung paggawa niya nga po ng interim release. Ang problema po ni Kaufman, yung pamilya ni Digong mismo. Kasi walang collaboration. Walang collaboration eh. Oh, isipin niyo naman nasabihin ni Kaufman, ay si Digong, mentally, mentally unfit, parang marap sa trial. Tapos bilang magsasalita naman yung pamilya na okay naman si Digong eh. Di ba? Ang concern nga ni Digong, mga girlfriend niya eh. O, di ba? Pinag-uusapan namin ni XPRRD, politika ng Pilipinas. Saan ka nakakita ng ganun? Mentally unfit, pero pinag-uusapan politika ng Pilipinas. Oh. Jolie pa nga daw, di ba? The process should be faster than this. 6 months na siya nasa loob, di ba? 6 months. So, I think, kung pwede lang sana, he would be released interimly. Hindi siya marirelease doon, siya mabubulok. Walang release. Di ba? So ngayon, nasa pang malupit dito mga kababayan to pa. Paano maniniwala ngayon yung ICC, di ba? Parang mali atin itong ginawa ko. Paano maniniwala ngayon ng ICC ngayon na ganun na ngayon, na mentally unfit si Digong? Kung tinan nyo to, ito. Saan ba yan? Ito. VP Duterte, no? VP Sara. We still don't know if elected Davao City Mayor Duterte can take oath. Nadalo pa bilang mayor ng Davao. At ang malupit dito mga kababayan, ang sabi po ni Sara Duterte, si XPRRD, kapag nakakuha siya ng interim release, uwi siya ng Pilipinas, at magiging mayor siya dun ulit. Saan ka nakakita ng mentally unfit na magme-mayor pa ng Davao? Diba? So, hindi nagko-collab. Hindi po nagko-collab yung mga sinasabi po nila. So, ang totoo dito, ang may problema dito, no, ang problema ni Kaufman, yung pamilya mismo ni Digong. So, ngayon napansin nyo na nga, di ba? Napansin nyo na ngayon, di ba? Na si Sara, hindi na nagpapa-interview. Hindi na. Kasi nga, nagkanda-hetot-hetot po sila dahil po sa kadaldalan nga po ni Sara. Di ba? Ayan po sinabi ng ICC eh. Hindi nabigyan ng interim release si Digong dahil nga po sa kadaldalan ni Sara. Sinabi niya ba yun? Itutuloy din pala yung drug war at saka yung EGK. O, di ba? So, ako ba? Medyo... Okay. So, sabi pa dito, okay. Sir Takero, grabe pati pala yung acting ni VM sa Davao. Vice Mayor, no? Di ba? Si acting maisog. Pero by the way, mga babayan, no? So, dyan po natin makikita po talaga na wala naman pong pakialam si Kaufman dyan, sa totoo lang. No? Kaya naman ito ginagawa ni Kaufman, kasi nga po trabaho niya yan. Ako po, hindi po ako nainis si Kaufman. Diba? Kasi marami pong ibang mga PBBM supporter, mga pro-admin, mga loyalista na nababad trip po kay Kaufman. Pero syempre ako po, intindihin na lang po natin. Trabaho po ni Kaufman yun eh. At ang totoo mga kababayan, wala naman talaga pakialam si Kaufman dyan sa mga Duterte. Ikaw ba naman, bayaran ka ba naman ng magkano yun? Ng 1.2 million? Tama ba? Ng 1.2 million dollars isang buwan? Puta, hindi mo gagawin yung ginagawa mo ngayon? Di ba? So, ganun lang po yun. No? So, yun, no? So, kayo po, mga kababayan, kayo po, no? Ano po masabi nyo nga po dito sa bagong pautot na naman po ni Kaufman, no?
na, well, Kaufman is just lawyering. Ayun ang masasabi natin dito. So, anong po masabi nyo nga po dito sa bagong photo ni Kaufman na kailangan daw tanggalin yung isang nag-a-assess kay Digong sa yan. Sa neuropsychologist, no? Delaying tactics para mas malaki yung bayad, no? Delaying tactics para mas malaki yung bayad. Mas matagal po yung kaso, mas malaki yung bayad. Oh, di ba? Ubos, no? Ubos ang pera ni ng mga Duterte dito. Di ba? Ubos ang pera nyo dito, di ba?